Pagpapalakas ng depensa at pagpapatibay ng ugnayang pangkalakalan. Kabilang ang mga ito sa mga napagkasunduan ng Pilipinas at ilang bansang dumalo sa APEC Summit. Makibalita tayo kay Mav Gonzalez. Pagpapalakas ng depensa ang nangibabaw sa 11 bilateral talks ng Pilipinas at ng ilang APEC economic members ngayong linggo ng APEC Summit. Sina Pangulong Aquino at US President Barack Obama nagkasundo na mas palakasin ang ugnayang militar. We agree on the need for bold steps to lower tensions, including pledging to halt further reclamation, new construction, and militarization of disputed areas in the South China Sea. Nagpasalamat si Aquino sa suporta ng Amerika, kabilang ang military aid at tulong sa pagpapatayo ng National Coast Watch Center. Gayon din ang pagtanggap ng Amerika sa Pilipinas na makasali sa Trans-Pacific Partnership o TPP. Nangako rin ng Amerika na magbibigay ng 2 bagong barkong donasyon sa Pilipinas. Umaasa si Obama na maipasa na ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa Korte Suprema para mas mapalakas ang defense cooperation ng Amerika at Pilipinas. Mas pinatibay na strategic partnership naman ang napagkasunduan ng Pilipinas at Japan. Magbibigay daw ang Japan ng military equipment sa Pilipinas. Gayon din ang Australia, natutulong din sa technical vocational education and training. Military modernization program din ang napagkasunduan ni Pangulong Aquino at South Korean President Park Geun-hye. Pagtataguyod ng Joint Commission on Trade and Economic Cooperation ang napagkasunduan ng Pilipinas at Russia na layuning mas palakasin ang partisipasyon ng private sector at business community ng dalawang bansa. Nagpirmahan din ang mga pinuno ng drug agencies ng Pilipinas at Russia ng kasunduan na lalabanan ang mga psychoactive substances o uri ng drogang nakakaapekto sa utak ng tao. Paglaban sa illegal drug trade din ang napagkasunduan ng Pilipinas at Mexico, pati pag-iwas sa double taxation at pagtutulungan ng dalawang bansa sa turismo. 2 kasunduan naman ang pinirmahan ng Pilipinas at Vietnam sa bilateral meeting ni Pangulong Aquino at Vietnamese President Trong Tan Sang. Una, strategic partnership na layong palakasin ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa larangan ng negosyo, agrikultura at maritime cooperation. Ikalawa, pagtiyak na ligtas at patuloy ang supply ng bigas na inaangkat ng Pilipinas sa Vietnam. Si Chilean President Michelle Bachelet isinabay na sa pagdalo sa APEC Summit ang kanyang state visit at expanded bilateral meeting kay Pangulong Aquino. Napagkasundoan ng Chile at Pilipinas na palakasin ang kooperasyon sa disaster risk reduction and management at pagtataguyod ng isang flexible trade agreement. Pagpapalakas naman ng bilateral ties, partikular na sa kalakaran at paglaban sa climate change, ang napagkasunduan ni Pangulong Aquino at Papua New Guinea Prime Minister Peter O'Neill. Tinutukan sa kasunduan ang sektor ng agrikultura at pangingisda. Suportado naman ng Canada ang Pilipinas sa United States-led Trans-Pacific Partnership o TPP na kinabibilangan ng 12 bansa. Pinalawig na kooperasyon at ugnayan din sa kalakal, partikular na sa teknolohiya, negosyo, infrastruktura at public-private partnerships ang napag-usapan ni Pangulong Aquino at New Zealand Prime Minister John Key. Di man APEC economic member, pumunta rin ng Pilipinas si Colombian President Juan Manuel Santos bilang official observer. Dapat daw palakasin ng Pilipinas at Colombia ang kampanya kontra drug trafficking at drug abuse. Mav Gonzalez, GMA News.